if you have any thoughts with regard to our ongoing discussions here. Yes. Thank you po, Your Honor. Good morning po to everyone. Thank you for inviting me to attend this hearing. Doon po naman sa mga napag-usapan na so far, meron lang po akong mga komento sana para malinaw din natin yung sitwasyon. No? Una po, yung BRP Sierra Madre ay isang commissioned vessel po ng Philippine Navy. It is a military outpost therefore. At tinatauhan siya ng Philippine Marines. Dinadalan po siya ng supplies ng mga civilian vessels na chartered ng Philippine Navy. And therefore, nagkukonduct po sila ng military function din. During that time na ginagamit siya for resupply. Yung pong resupply mission na yon, ini-escort po ng Philippine Coast Guard, which is indeed a civilian agency. Pero po doon po sa tanong kanina, na-raise na rin po ni Senator Ontiveros noon, not all Coast Guards are civilian. And there is nothing in international law which specifically defines a Coast Guard as either civilian or military. Meron po mga ibang bansa na yung Coast Guard ay parang division lang sa loob ng Navy o kaya piniperform, yung functions niya, piniperform talaga ng Navy. So yung pong issue ng civilian nature ng Coast Guard, hindi po yun ang problema natin. Ang hirap po kasi sa atin ngayon, yung pong ating operations doon, both civilian and military bale, ay ino-oppose po at nag-interfere po ang China Coast Guard which is a military service. No? And therefore po yung mga activities ng China, dapat po i-consider natin yan na military activities din. Yung pong US Navy reconnaissance aircraft, no, umiikot lang po dun sa lugar, tama nga po, nagbibigay lang po ng maritime domain awareness, kaya hindi po siya directly involved dun sa nangyayari dun sa dagat. At hindi siya pwede maging involved kasi nasa area lang siya. Nanonood lang po siya. Yung area po na yon ay parte po ng ating exclusive economic zone and continental shelf, yung pong Ayungin Shoal. There ay hindi po yan land territory, wala pong territorial sea dyan, wala pong territorial airspace. At sa ganon, mayroon pong freedom of navigation and overflight po dun sa paligid ng Ayungin Shoal. So yung pong US military aircraft na nandun, kahit ba may operation o wala, meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nababiolate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Yan nga po yung function ng maritime domain awareness para malaman kung ano nangyayari sa lugar. So siguro po sa paglilinaw na yon, medyo maano po natin yung situation. Dito po, I think naman malinaw na ang Pilipinas mula pa po noong 1999, nung sinadsad yung barko doon sa lugar na yon, ay peaceful naman po yung activities natin doon. Nire-resupply, kaya nga po na nagtagal siya ng ganon, lagi po natin siyang nire-resupply gamit po ng mga barko na sa tingin natin ay hindi provocative. Kaya nga po yung ginagamit ay civilian vessel lang para sigurado na walang potential threat na manggagaling doon. Ang hirap po ngayon ay ang China, ginagamit nga po nila yung Coast Guard para nga po pigilan yung ating resupply kung kailan niya gusto. At sa ngayon, hindi lang po yung Coast Guard ang ginagamit nila. Nakita natin dun sa latest na videos, pati yung kanilang maritime militia na parang part-time na soldiers nila, parang part-time Navy. At na-report na rin po ng Coast Guard na sa paligid po ng operation yon, nandun na po ang China Coast Guard at maritime militia. Yung po mga barko ng PLA Navy, nandun din po, maaligid lang at nagmamasid din. So hindi po ito simpleng sitwasyon na civilian, nakaharap sa civilian. No? Medyo mas komplikado po yung situation. At it is to the credit of our Coast Guard and Armed Forces na all this time nga po, tayo po yung talagang nagpipigil, tayo po yung laging mayroong restraint. No? Hindi po kagaya sa China Coast Guard na gumagamit ng laser, na nagkakonduct ng dangerous maneuvers, na nag-aastang babanggain yung ating mga barko. No? Mabuti nga po, hindi natitinag yung ating mga Coast Guard at Navy vessels, nakakalampas po sila doon. Wala pong nangyayaring masama kasi hindi po sila napoprovoke. Yung kabila po talaga ang nagpo-provoke. Base po sa lahat ng mga datos na nakikita natin, information, lalo na sa mga video. So kung meron po mangyayari dyan, hindi po kasalanan natin, no? Dahil tayo po ay nasa sarili nating lugar, nag-exercise po tayo ng sarili nating jurisdiction, sa sarili nating EEZ at continental shelf. Kung magkakaroon po ng gulo dyan, hindi po tayo mag-uumpisa, malinaw po yan. At ang record ay very clear, no? Na lagi ang potential spark ng incident lagi nanggagaling sa kabila. Dahil sila po yung
nagpo-provoke, sila po yung nagko-conduct ng dangerous maneuver, sila po yung gumagawa ng paraan para maapektuhan yung ating mga operations. So dapat po siguro ganun yung ating framing dyan para maayos din nating deliberate, matignan kung ano yung dapat nating susunod na hakbang ngayon. Maraming salamat po. Thank you for your insights, Professor J. Chairman, pwede bang magtanong dito kay Batong Bakal? Sige po, kay mauna na po kayo. Senator Boto. Yeah, Professor Jay, magtanong lang sana ko sa iyo. At least ikaw man ang acknowledge na expert dyan, no? Pagdating sa mga bagay na yan. So kung establish natin na talagang yung Coast Guard is part of the Chinese military, so there is no preventing us from deploying also our Philippine Navy in the West Philippine Sea. Instead of Coast Guard gagamitin natin, per international standards, kasi establishment talaga na Chinese military ang Coast Guard nila. So, mag-deploy rin tayo ng military natin in the form of deploying our Navy ships to patrol the West Philippine Sea. So, tingin mo, okay lang ba? Okay lang ba gawin natin yan? Okay lang po yun kasi actually po ginagawa po natin yun. Pwede po nating itanong sa Navy, may record po sila ng regular na patrols dyan sa area. At dati nga po, yung Navy mismo ang gumagawa ng resupply missions din. No? So parang tayo nga yung nagbigay ng parang accommodation na naging less provocative yung ginagamit nating barko, kaya nga ginagamit yung Onaiza May 1 and 2. Pero kung tutuusin, no, dahil po yan ay exclusive economic zone and continental shelf natin, mayroon pong freedom of navigation lahat po ng barko, whether they are civilian or military. At tayo po bilang bansa na may-ari nitong EEZ continental shelf, in fact, mas may karapatan tayo na magpadala ng kung anong gusto nating barko dyan, whether civilian or military, para mag-conduct ng kung anumang activity para maproteksyonan yung ating mga rights dyan, lalo na dun sa natural resources dun sa area. Thank you, thank you. So, salamat. Klaro natin yan. Thank you. Senator Robin. Professor Batong Bakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi nyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong magpa-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon
na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yun lang. Well, Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdadog lang. Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Ayungin Shoal, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayungin Shoal. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally Sa in totoo lang defense. po, ang China po hindi po nagre-responde kung sa tingin lang Treaty magiging ally po yung nila harap nilang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends nga po. Depensa. Kaya nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply natin. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasama ko po yung UP Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo? Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 po, nakarating kayo? Opo. Yun po yung talagang bawat galaw. Sinusundan nandun po yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We do not yet have enough tumatapang po tayo capability. dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, yun talaga, po ang necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Naniniwala po kayo? Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ang China, siguro nga para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically hindi.
Oh, Wala yun. pong opportunity Sino po ang before. naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Is there such a thing as the Filipino-American War? Colonial history natin, umpisan po natin Is there Spain. such a thing as a Tapos po, Filipino-American insertion ng US. War? Oh, Opo. yun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Thank you. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Tolentino. Thank you, Mr. Chairman. This representation